Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Biancandia Aguilar at ito po ang aking Day 288 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Saan Nagmula ang Kaluluwa. At ang topic natin ay Traducianism. Sabi po dito yung concept na Traducianism is the view that the human soul along with the body is generated from the parents at conception. This means that both body and soul are passed down from Adam through ordinary generation, explaining why all humans inherit a sinful name. This position contrasts with creationism, the belief that God creates a new soul for each person directly. Traducianism accounts for original sin and humanity's solitary in Adam. Our souls are not created neutral, but we are conceived in sin, which reminds us of the depth of our need for redemption in Christ, the second Adam, who alone can give us new life. At ang Bible verse natin matagpuan sa Psalm chapter 51 verse 5, and it says, "Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me." Sa Tagalog po, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, Traducianism teaches, number 1, human soul came from human parents. Ito po, pinapaliwanag sa atin na yung kaluluwa natin galing sa ating nanay. Siyempre, nung pinanganak niya tayo, pinapaintindi sa atin na sa magulang natin galing yung soul na meron tayo nung pinanganak nila tayo. And number 2 po, humans inherited Adam's sinful nature. Ito po, kaya po talaga totoong walang kasalanan kasi nasa nature na natin yun, nasa laman na natin yun, diba? Ang hirap, for sure lahat tayo nahihirapan kung paano labanan yung pagkakagawa ng kasalanan, kasi ang hirap talaga kung tutuusin. Parang naglalaban yung katawan mo sa tawag dito, sa pamagitan ng kabutihan at kasalanan. Ang hirap, pero dahil sa tulong ng ating Panginoon na hingi tayo ng guidance and ng sa Kanya para malabanan natin yung natin tawag dito, yung laman natin na gumawa ng kasalanan. And number 3 po, humans need Christ to become a new creation. Ito po, tayong mga tao, kailangan natin sa ating Panginoon kung gusto natin magbago para maging new creation na tayo. Humingi tayo sa Kanya ng basbas ng hingin natin yung humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkakasala para sa ganun bigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Panginoon. And application naman po, panatutulong tayo sa ating buhay. Number 1, admit that we sin by choice and by nature. Ito po, aminin po natin sa harap ng ating Panginoon na tayo ay nagkasala dahil choice natin yun, and by nature, hindi po dahil hindi natin sinasadya. Walang kasalanan na sinasadya. Dahil una sa lahat, choice natin yun. At nasa nature na nga natin yun. Nasa tugo, ay nasa laman na natin yun. Nalalagay na talaga sa bawat katawan ng bawat isa sa atin. And number 2 po, accept the free gift of salvation by faith. Ito po, kung tayo lang hindi talaga natin maisasalba yung sarili natin, hindi natin mailigtas kung tayo lang pero dahil sa free gift ng salvation ng ating Panginoon, kailangan natin yun, hingi natin yun sa ating Panginoon, at kahit hindi niya natin hingi, ibibigay niya. Kasi i-accept natin yun at i-apply natin sa ating buhay. And number 3 po, abide in Christ and live by God's image. Ito po, abide, ibig sabihin manatili tayo sa ating Panginoon and mamuhay tayo ng pamumuhay na meron siya. Mamuhay tayo ng may God's grace, na may ating pang may blessing, may biyaya, na may tawag dito,
na may patutunguhan, na may direksyon, buhay na may direksyon ang isa sa buhay natin kung mananatili tayo sa ating Panginoon. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo tayong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.